Naikwento ko nga kay Alilin na nagluto nga ako ng putserong manok at talagang niyayabang ko nga sa kanya na napakasarap nga ng aking pagkakaluto. Masarap nga rin daw magluto yung kanyang tatay ng putsero at subukan ko nga raw yung putserong isda. Tulingang isda nga raw ang ginagamit ng kanyang tatay, kaya naman kako ay susubukan ko nga yung gayon. Bago umuwi sa bahay, dumaan nga muna ako sa palengke para bumili nga nitong mga isda na gagawin kong putsero. Kahapon ko pa nga ito nabili at nakalimutan ko nga sa kapatid ko na paalsan nga ng hasang. Pagkahugas niya ay diniretso na nga agad niya sa rep at tingnan nyo naman at mukha na nga bilasa. Igaganga ko nga muna itong mga isda bago iprito dahil nga mas masarap nga kapag ginaganga muna. Tinanong ko pa nga kay mama kung paano pisain itong mga isda dahil nga hindi ko pa nasusubukan yung pagpipisa ng ganitong tulingan. Ganito raw ang gagawin, gigilitan muna sa gitna, pagkatapos ay ilalagyan ng asin doon sa may mismong ginilitan at pagkatapos ay saka nga siya didiinan. Tinanong ko pa nga si mama dyan kung bakit kailangan ng asin kapag didiinan, ay parang nga daw hindi masyadong madurog yung laman. Ngik. Sabi ko nga ay wag ko na lang kayang diinan para hindi madurog. Dinerecho ko na nga agad dito sa aking kawaling paglulutuan dahil dagdag pa nga sa hugasan kung ilalagay ko pa nga sa ibang lalagyan. Sa mga aromatiko naman ay gagamit lang ako ng isang piraso ng sibuyas, ilang piraso ng bawang at isang tipak ng luya. Tipid na ako ngayon sa mga sangkap mga mare dahil wala na kaming ricados. Charot. Siyempre, pagkatapos kong gayatin ay dinretso ko na nga dito sa aking kawaling paglulutuan at maglalagay din ako dito ng kaunting karne ng baboy. Mayroon din ako ditong dahon ng sibuyas at maglalahok lamang ako dito ng isang puno. Sa pampalasa naman ay naglagay lang ako ng kaunting asin, kaunting magic sarap at kaunting paminta. At syempre itong suka, hindi ito pwedeng mawala. Okay na nga pala ang lahat kaya naman binuksan ko na itong kawali at sinalang itong kawali na may lamang isda. Nakalimutan ko pala ang paglalagay ng tubig kaya naman kumuha muna ako ng kalahating baso. At syempre pagkatapos ay hahayaan ko na ito dito sa apoy at ang kumulo. At ayan na mare, luto na agad yan. Ganun lang kadali ang magsaing ng tulingan. Walang masyadong effort, isasalang mo lang. Pagkatapos ng ilang minuto, luto na agad. Ganon. Oh, hindi pa tayo tapos mga mare dahil diba magluluto tayo ng putsero. Gagaya ko naman ngayon itong mga gulay. Meron ako ditong dahon ng pechay na napakapait. Tapos meron din ako ditong repolyo pero kalahati lang mare ang aking gagamitin dahil nga masyado ng marami. Sa carrots naman ay 2 piraso ang aking gagamitin at nabili ko nga lang yan ng 20 pesos noong Changi. Sa hiwa naman itong mga carrots ay ganyan lamang kalaki ang ating kailangan at oo mare, ganyang kalaki. Walang available na saging na hinog dito sa bahay kaya naman itong kamote na laang ang ilalaho ko dito sa putsero. Hirap na hirap pa nga ako sa pagbabalat nitong kamote dahil nga napakaraming galis. Gayat naman itong mga kamote ay kagaya nga lang din ang laki nung gayat natin sa mga carrots. Kung magluluto nga kayo ng putsero at hindi nga available ang saging ay pwedeng-pwede nga itong kamote na pamalit sa hinog na saging. Sa mga aromatiko naman ay gagamit lamang ako ng 2 sibuyas at ilang piraso ng bawang. Imagine ko na nga ang paggagayat nun mga mare dahil alam nyo naman na kung paano yun gayatin. Gagamit din pala ako dito mga mare ng ilang piraso ng kamatis para nga kahit kaunti lang yung tomato sauce na ilagay natin ay okay lang. Binuhay ko na nga po at naglagay na ako ng sapat na dami ng mantika dito sa aking kawaling paglulutuan para maiprito itong mga carrots at itong mga kamote. Muntikan pa ang masunog itong aking mga kamote dahil hindi ko nga agad na baliktad. Nagse-cellphone ata ako dyan kaya muntikan ang masunog. Pagkatapos ko sa kamote at sa carrots ay sinunod ko na nga ring iprito itong mga sinaing nating isda kanina. 7 pirasong isda nga lang pala ang ilalaho ko dyan dahil hindi nga pwede na ubos-ubos biyaya. Charot. 5 tao lang naman kasi kaming kakain, alangan namang damihan ko. Bumawi na lang sila sa gulay dahil napakaraming lahok nitong gulay. May kaunting langis pa na natira dito sa kawali sa pinagprituhan ng isda kaya naman dito na rin ako nagisa ng sibuyas at bawang. Dahil hindi naman importante kung maraming langis, ang importante ay magigisa mo siya ng maayos. Sinunod ko na nga rin palang ilagay itong kamatis nang mabilis lumabas yung kanyang kaluluwa. Nung naging ganyan na yung itsura ay naglagay lamang ako dito ng kalahating tabo ng tubig. Naglagay na din ako dito ng tomato sauce at sa pampalasa ay naglagay lang ako ng paminta at kaunting betsin. Nalo ko lamang ito ng maayos upang sa ganun ay magbanding all together na sila, ganun. Sa pampaalat naman ay patis pala mga mare ang ilagay ko dito. Syempre okay na mga mare kaya naman ilalagay ko na itong mga isda nating iniprito kanina. Pinag-swimming ko nga muna sila dyan sa sabaw dahil naku napakainit ng panahon, kailangan nilang maligo. Charot. At syempre pagkatapos, inilagay ko na nga rin itong mga sunog na kamote at itong kulay orange na carrots. Kulang pa pala yung alat, kaya naman naglagay din ako ng kaunting asin. Naglagay din pala ako dito ng 1 kutsarang asukal pampabalance ng lasa at pagkatapos inilagay ko na nga rin itong mga tangkay ng mga dahon ng pechay. Pagkatapos ng ilang minuto ay sinunod ko na nga rin itong mga dahon at syempre pati itong mga repolyo ay inilagay ko na rin. Pinagsama-sama ko na nga sila dyan sa swimming pool para sa ganon ay makapagbanding sila all together at hindi na nga maging drawing yung kanilang swimming. Uy, hindi yan swimming pool. Kawali yan. Kawali ba? Ay, suri-suri akin. O, diba, natakpan ko na yan kanina. Kaya naman, mas madali na siyang haluin dahil medyo nawala na nga yung crispiness ng ating mga repolyo.
Dahan-dahan nga lang ang paghahalo ko dyan mga mare dahil nga medyo maliit nga yung ating mga tulingan at baka nga maduro. Maliliit nga lang yung binili kong isda dahil hindi naman sinabi na kailangan ay malaki. Basta ang sabi sa akin ay tulingan daw at nagkakahalaga nga yan ng 140 pesos ang 1 kilo. All goods na nga yan mga mare at pwede na tayong kumain. Kumuha na kayo dyan ng pagkain sa inyo at sabay na tayong kumain.